naman ngayon, makakausap natin ang mama ng Teen Mama ng Manila. Let's welcome here sa PEB 737 Online, Mommy Maureen Velateo! Paano? Oo, hindi ko alam. Hi, Mommy! Mami! Good evening! Good evening po, Mami. Hello. Good evening. Mwah! Good evening, Mami. Hello, Mommy! Yes, please join us here. Good evening. Kamusta po kayo? Okay naman. Bumabiyang ka kayo, ha? Bumabagets. Oo, pasyon! Bumabagets si Mommy. Okay, Mommy, first time ma-nominate ni Camille. Actually, dati nominate siya pero siya din ay naligtas. Yes. Sa ligtas, ano Challenge. nararamdaman niya about this week? Siyempre, nung una nalungkot kami, pero kaya niya yan. Alam ko kayang-kaya ni Camille. Subok na yan. Ano po sa tingin ng nararamdaman niya na nandito siya ngayon sa pagiging sa list ng nomination po, nominado? Malamang nagpapanik yun. Sobrang nagpapanik si Camille, pero alam ko kaya niya. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na matanggal ang pangalan ninyo sa listahan ng mga nominado. Humanda na para sa Ligtas Challenge. Camille, ready, get set, go! Half lang. Ang housemate na ligtas at nakakuha ng 1,100 na halaga ay ikaw, Bailey. Sayang, no? Si Camille yung may pinakamababa kasi yung diskarte niya, tama nga naman. Kung ako rin yung housemate na nandun sa sitwasyon na yun, 1,000 yung 1,000 kukunin muna mo. ilalagay ko kasi syempre ang laki nun eh. Pero feeling ko mali talaga yun. Hindi talaga, feeling ko hindi talaga kakasya or papasok sa loob yung 1,000. Kasi Parang nga, dummy, ganon. si Tony Theft Gonzaga talaga ang siya. ginawa niya eh. Eh, hindi rin siya nagtagumpay, di ba? Evicted ito. Evicted. Evicted agad. Mommy! Si Camille ba yung tipong pag may challenge na ganyan, syempre may time pressure din, 1 minute, siya ba ay natataranta? Or, kamusta siya sa Parang mga this pictures na time nila? nataranta siya, parang hindi siya masyado Nakafocus. nakafocus. Dahil, di ba, unang-una nakita natin na nominate siya. Parang na-tense, na-panic siya dun eh. Pero nung pinapasok niya yung 1,000, di ba parang half na siya eh, naputol lang ata or ewan ko basta nilabas niya. Yun yung napansin Yes, parang ko. Oo, naputol. tataranta kaming lahat ng sigaw kami ng sigaw sa bahay. Oo. Pero Sino po ba syempre, kasama niyo nun nung nanonood kayo? Yung sister ko, yung family namin, Aha. lahat kami nanonood. nung ginagawa kasi nung housemates yung challenge, hindi nila alam ang halaga nung na naipon ng bawat isa. Tama, tama. Isa-isa sila eh. So, nalaman na lang nila sa confession room. Oo. Pero yung unang ligtas challenge, si Camille naman ang Yes, tama. mukhang focus na focus. Hindi siya Focus siya nataranta doon. doon at all. Oo. Eto, balikan natin ang ilan sa mga moments ni Camille sa loob ng bahay ni Kuya at mas kilalanin pa natin siya mamaya sa tulong ni Mommy. First time sa online. Teen Mama ng Manila, Camille! Sa pagpasok ni Camille sa bahay ni Kuya, kapansin-pansin ang pagiging palakaibigan nito. Walang Bicol Express sa Cebu. Bicol. Bicol. Walang Cebu Express. Mag-ingay tayo. Oo. Talbugan natin yung mga... Girl Ayaw, power. tingnan mo. Oo. Yung pagpasok niya, she was all friendly. Of course, yun ang behavior natin eh, pag bago tayong nakakamit ng mga ibang tao. Tumayong ate sa kanyang mga kasama. Natututo po kami sa mga gawaing bahay tulad po ng pagluluto, paglilinis, pagtutulong-tulong po, lalo na po sa kusina. Si Camille, of course, baka ang nagpe-play doon is yung age factor. Of course, we know her to be 18 years old. Tapos yung mga ibang girls naman are younger than her. Kasi dati yung... Yung mga pinaggamitan kung sinong gumamit, magugas na lang para lahat tayo yung ginagawa. Mas lumalabas yung tunay niyang mga kaisipan, yung mga tunay niyang mga questions, yung mga feelings and thoughts niya. So I think she's also in the adjustment period.
At dahil sa kanyang mga karanasan sa buhay, naging maingat siyang mahusgahan ng iba. Meron rin siyang mga naranasang hindi maganda with other girls just because she's a teenage mom. Ngunit nanaig pa rin sa kanyang puso ang tunay na dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa hamon ng kanyang buhay. Dito ako para sa anak ko. Hello. Oh. Ate, nagjo-joke ka. Hindi ako nagjo-joke. Ano ba ang pangarap mo sa anak mo? Makapagtapos po siya ng pag-aaral. Maging mabuting bata po. Tsaka po sana wag akong tularan. Gusto ko po maayos na buhay po para sa kanya. Oh. As the teen mama's mama, pag naririnig niya po siyang ganon, madamdamin na nagsashare ng mga feelings niya. Anong nararamdaman? Siyempre, na-hurt ako deep inside. Parang gusto niya mabago yung buhay niya para hindi siya tularan ng anak niya sa palagay ko. Mami, nagtataka lang ako kasi ano po yung nasabi sa inyo ni Camille? Bakit po kayo napapayag na pumasok siya sa loob ng bahay ni Kuya? Knowing na ang role niya na mapapunta sa kanya, ang titulo niya, Teen Mama ng Manila. Kasi gusto niya ipakita sa buong mundo na kahit na naging batang ina siya, na huwag siyang tutularan, gusto niyang i-correct lahat ng pagkakamali niya sa tingin. Parang hindi siya nahihiya sa sarili niya, kahit may anak na siya. May gustong Ako naman patunayan. gusto ko tanongin, Mommy, kasi syempre ito si Camille sa kanyang baby. Nung mga panahon na nasa confession room siya or nasa living room sila, sa tingin niyo po, ano yung nararamdaman ni Camille kapag si Kuya ay nagpapakita sa kanya ng picture ng baby niya o di kaya nung pinarinig ang boses ni Justin sa kanya? Ano kaya yung tumatakbo sa isip ni Camille noon? Siguro yung para sa baby, miss na niya. Gusto niya nang makita yung anak niya. Kaya lang, alam namin lahat na nagtsatsaga siya sa loob. Nagtitiis siya para sa anak niya. Gusto niyang manalo para sa anak niya. Para Gagawin sa ng lahat. future nila, mag-ina. Yes. Yung sa boses naman po ni Justin, Yun ang gusto medyo ko itanong. parang kita mong nagulat siya na hindi mo mapinta yung mukha niya. Ano sa tingin yung tok niya noon? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Mami, ngayon po ba nakakausap niyo si Justin? Ay, wala kaming contact. At all. Nothing at all. Wala. Kaya din hindi masabi ni Mami, hindi din siya Wala akong makapag-generalize idea, yes. kung ano ang iniisip siguro ni Camille. Pero tagaya ng challenge sa pagiging isang housemate, yung hindi mo talaga alam ano iniisip ng mga mahal mo sa buhay sa outside Outside world. world. Oo. Pero eto ang isa pa nga, ipapakita namin sa inyo, Mami. Mami, nakilala nga ng mga housemates na Mami Monina, Mami Glenda, and Daddy Francis. At babalikan po natin ngayon kung bakit tila nahiya at nailang itong teen mama natin. Panoorin niyo. Guys, my dad. Hello, Ryan, and mom. Zonia, and mom. Camille. Who's going to cook for dinner? Franco and Camille. And Camille also? So what are you going to cook, Camille? Hindi ko pa po alam. Actually, they might ask the moms to cook. The moms? Bakasyon ngayon si Camille sa luto. Enjoy this moment, Camille. Enjoy this moment, Camille. You need a rest. You know? Better. Labas mo na ako, Dad. I should enjoy it. Uy, saan pupunta? Tawag mo, Dad. Talaga. Ha? Dad, tawag mo na. Sabi niya, Dad. Dad, tawag niya. Dito nga, ganito eh. Sabi niya, Dad. Uy, mag-usap na kayo ng dad. Seryoso. Sabi niya na nga, enjoy this moment eh. Talk to my dad. Oo. Alam niyo, lagi ako nagluluto. Nagkwento ako eh. Camille, I want to hear you sing. Any song, any song. Are you being a private show? Stop talking down! Si Daddy, ha? May gustong sabihin talaga pero hindi na magawa. Oo. Mami, sa tingin niyo bakit po palagi kinakausap itong daddy ni Kenzo, itong si Camille? Siguro dahil din sa napapanood niya, nakukonfuse siya. Na si Camille tsaka si Kenzo masyadong sweet sa loob.
So yun ang way niya siguro tuksuhin. Parang yun ang dating parang tinutokso din niya. Tapos tinitingnan, feeling kasi daddy tinitingnan din yung reaction ng Oo nga. mga ibang housemates. Mapang-asar din to talaga si Daddy eh. Oo. Si Camille, maliban kay Franco, ang parang toka talaga sa kusina sa bahay ni Kuya. Magaling po talaga magluto si Tumutulong Camille. naman siya, although meron kami kasing kasama sa bahay. Pagka meron siyang mood na manonood siya, mag-slide siya doon, nakikinig siya, nagtatanong siya kung paano yung mga pagluto nun. Kaya nakakatuwa, sobrang marami siyang natutunan sa loob. Yung pagluluto, yung paglilinis. Kinariri niya lahat sa loob eh. Siya yung ate at parang mami na rin doon. Doon sa mga nagsasabing she's being a strong woman, ano pong masasabi? Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat kasi naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan ni Camille ngayon. Naniniwala sila na si Camille ay nagpapakatotoo. Reality show tayo. So, yun yung totoong Camille. Prangka, no? Prangka siya. Tsaka straightforward. Prangka siya. Tsaka straightforward. Wala nang Pag galit paligoy-ligoy siya, pa. galit siya. Pag masaya siya, pinapakita niya. Hindi siya nagpa-plastic, hindi porkit anak ko siya, pinagtatanggol ko. Yun kasi yung totoong Camille. Tsaka nagulat ako nung kasi nagkaroon ng unang, correct me if I'm wrong yung unang away sa loob ng bahay ni Kuya between Camille and Barbie. Oo, kaya pinakita na talaga yung yung side niya na, uy, hindi ko gusto yung ginagawa mo. At least, nagpakatotoo talaga siya. Totoo talaga si Camille. Alright. Ito, totoong comment naman. Coming from at Kyle Looks. Dati talaga inis na inis ako kay Camille kasi ba't ganun ugali niya? Na-realize ko, Galit eh. Oo. na-realize ko, nagpapakatotoo lang talaga kung ano yung ugali niya. Baka yun yung sinasabi mo, Robbie, dati nga, yung dati, yun yung away nila ni Barbie. Tapos ngayon, mas nakilala niya si Camille. Na-prank ka lang. Ano pa masabi niyo? Nami-misinterpret kasi nung iba, hindi nila kasi alam kung ano yung totoong Camille, yung totoong buhay. Ngayon, siguro yung mga nakakilala sa kanya, talagang ipinagtatanggol siya hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako sa lahat nagtatanggol kay Camille. Maliban po sa word na prangka, anong masasabi niyong ibang salita na mag-describe dito kay Camille? Si Camille, very strong yan eh. Talagang lahat ng pagsubok sa kanya, kinakaya niya. Kaya dyan ako believe sa kanya. At saka mabait na bata yan si Camille. Meron pa ba tayong no filter comment? Meron pang Meron pa. pangatlo. Galing naman ito kay... Ching ching! Ako si Conejo. Pangalan pa lang, parang Camille, something kita-kita na. sa labas, mukha mo. Malandi ka talaga. Mahiya ka. Mahiya agad. Mahiya ka sa anak at boyfriend mo. Ako, grabe. Grabe. Grabe tong Conejo to, Siya ang harsh talaga. Siya ay no filter. Yung mga ganyang mga sinasabi, hindi ko yan pinagpapansin. Kasi, kanya-kanya tayong kanya-kanyang opinion. Opinion nila yon, bahala sila. Basta yung lahat ng nakakilala kay Camille, alam nila kung ano yung totoo. God bless you sa lahat ng mga nagbabash kay Camille. Bahala na si Lord sa kanila. Binablock mo, tapos sinesenda mo ng Talk God to the bless you. hand daw. Oo. God bless silang lahat. Talk to the hand, sabi ni Spam, Mommy. spam. Yeah. Okay. Click block ka na daw kay Ayun. Mommy. Okay, next. Ang ating huling comment. Mami, ano na Robbie. kayo ulit? Sige. At rights_JR22. 2 points para kay Camille. Plastic, maarte, backstabber, reklamador, maganda, pero maldita naman. Get out on the PBB house. Force evict. Aba naman. Ouch! Kung plastic si Camille, sana tahimik siya sa loob, di ba? Pinapakita naman niya yung totoong siya. Palagi ko hindi plastic. Opinion nila yon, bahala sila ulit. At dun sa nag-comment, sa mga, yung mga plastic, reklamador, hindi yun grounds for forced eviction eh. So, Oo nga, sorry. hindi yun paglamag sa mga Sa bats na rulebook bahay ni ni Kuya. Kuya. At kung 2 points na binibigay niya, yung huli nating nomination, 2 points para sa mag-stay eh. So, baliktad yung... Nakita mo ba niya? Nakitawid natin yun. Uy, pero thank you sa no filter comments ha. Bongga talaga yung Gusto mga namin yan. talaga yan. Ito lang nga syempre, nandito si Mommy para sagutin yan para sa kanyang anak na si Camille, of course. This time, Mommy, bibigyan kayo ng pagkakataon para bago natin pasalamatin yung mga supporters at hikiyatin yung mga kapamilya natin na iboto ang anak nyo, isang mensahe muna para sa lahat ng mga bashers. Sa lahat po ng mga bashers, salamat sa inyo. Pinapasikat nyo lalo yung anak ko.
sobrang saya kami dahil kung wala kayo, hindi siya masyado pag-uusapan. Mas maraming intriga. Bahala kayong lahat. Bahala kayo lahat. Okay. At ngayon naman, syempre, to invite yung mga nanonood ng PBB na supportahan si Camille. Para po sa lahat, sa buong mundo, nananawagan po ako, yung mga nakakakilala kay Camille, yung nagmamahal kay Camille. Camille, paki-save natin si Camille sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kay Mayor Eras, kay Vice Mayor Isko. Paglaban po natin ang Manila. Ngayon. Batang Quiapong si Camille. Iba din. Yan. Tatakbo yata si Ipo. Mami. Tatakbo po. Maraming salamat for Sakay ka your muna. time. Thank you very much. Ayan, Sana salamat po. nasagot ni Mami ang lahat ng inyong mga tanong tungkol kay Camille. Yes. Thank you. Gusto ko Thank yung matapang na mensahe ni Mami. Kita natin kung saan nakukuha ni Camille ang kanyang katapangan. Palakpa po natin, Mami Maureen. Wala po. Thank you. Wala kayo paki, sumisikat lang ako. Di ba? Tama Oo, na. diba? Ihatid mo Oo. siya, Salamat, Robby. salamat. Ihatid mo siya. Oo.